Sabi nila, ang tatay ang haligi ng tahanan. Pero sino ang sasalo sa haligi kapag siya naman ang napagod? At sino ang nakakakita sa mga sakripisyong tahimik niyang dinadala araw-araw? May mga tatay na hindi marunong magsabi ng pagod, hindi marunong magkwento ng problema, hindi marunong humingi ng tulong. Kaya madalas, tahimik na lang. Tahimik habang nag-iisip kung paano pagkakasyahin ng budget. Tahimik habang may iniindang problema. Tahimik kapag pinipilit maging matatag para sa pamilya. At minsan, dahil tahimik sila, akala natin wala silang nararamdaman. Pero meron, sobra. Para sa tatay na araw-araw bumabangon ng maaga, yung tatay na sumusungong sa traffic, yung tatay na nagtitiis sa trabaho kahit pagod na. Hindi dahil gusto niya, kundi dahil may mga batang umaasa sa kanya. May pamilyang gustong mabigyan ng magandang buhay. At kahit minsan, hindi siya nakakadalo sa school program, hindi siya nakakasabay sa hapunan, hindi ibig sabihin nun na wala siyang pakialam. Minsan, ang paraan lang niya ng pagmamahal ay ang magtrabaho ng magtrabaho. At gusto ko ring magsalita para sa mga tatay na piniling manatili sa bahay, sa mga house husbands, sa mga tatay na nag-aalaga ng anak habang ang asawa ang nasa trabaho, sa mga tatay na nagluluto, naglalaba, nagpapaligo, nagpapatulog, nag-aalaga kapag may sakit ang anak. May mga taong hindi nakakaintindi sa kanila. May mga taong nagsasabing, bakit ikaw ang nasa bahay? Hindi ba dapat lalaki ang provider? Hindi ba nakakabawas sa pagkalalaki mo yan? Pero alam mo ba ang totoo? Ang tunay na pagkalalaki ay hindi nasusukat sa kung sino ang kumikita. Nasusukat ito sa kung paano mo minamahal at pinoprotektahan ang pamilya mo. Kung ang asawa mo ang binigyan ng mas magandang oportunidad at pinili mong suportahan siya, hindi ka mahina, hindi ka nabawasan, hindi ka mas mababa. Isa kang tatay na isinantabi ang pride para sa kinabukasan ng pamilya. At hindi lahat ng tao kayang gawin iyon. Sa isang pamilya, hindi dapat may lamang, hindi dapat may mas mataas, hindi dapat may mas mababa. Dahil ang pamilya ay hindi kompetisyon, ito ay partnership. Kung si Mrs. ang nagtatrabaho at si Mr. ang nag-aalaga ng mga anak, pareho silang pagod, pareho silang nagsasakripisyo, pareho silang nagmamahal, pareho silang lumalaban. Hindi mas mahalaga ang perang inuuwi at hindi rin mas mahalaga ang pag-aalaga sa bahay. Pareho silang mahalaga, pareho silang kailangan, pareho sila ng pagmamahal. May mga tatay na tahimik na umiiyak. May mga tatay na natatakot. May mga tatay na nag-aalala kung sapat ba silang ama, kung sapat ba silang asawa, kung sapat ba silang provider. Pero sa bawat araw na bumabangon sila, sa bawat yakap nila sa mga anak nila, sa bawat sakripisyong ginagawa nila, pinapatunayan nilang mahal nila ang pamilya nila. At alam mo ba, hindi kailangan ng anak ng perpektong tatay. Ang kailangan nila ay tatay na present. Tatay na nagmamahal. Tatay na nandyan. Balang araw, lalaki ang mga anak mo. Makakalimutan nila kung anong laruan ang binili mo. Makakalimutan nila kung magkano ang kinita mo. Makakalimutan nila ang maraming bagay. Pero hindi nila makakalimutan yung mga gabing binantayan mo sila kapag may sakit. Yung mga araw na nilaro mo sila. Yung mga panahong pinili mong unahin sila kaysa sa sarili mo. At higit sa lahat, hindi nila makakalimutan kung gaano mo sila kamahal. Kaya sa lahat ng working dads, sa lahat ng house husbands, sa lahat ng stay-at-home fathers, sa lahat ng single dads, at sa lahat ng tatay na tahimik na lumalaban araw-araw, gusto kong malaman nyo ito. Nakikita namin kayo, na-appreciate namin kayo, at mahalaga kayo. Dahil ang pagiging tatay ay hindi nasusukat sa laki ng sweldo, hindi rin sa posisyon sa trabaho, hindi rin sa dami ng naipundar. Nasusukat ito sa dami ng pagmamahal na handa mong ibigay kahit minsan ikaw mismo ay pagod na. Ang tunay na ama ay hindi yung laging nauuna, kundi yung handang isantabi ang sarili para mauna ang pamilya.